Welcome to Donmar TV News Channel. Grabe itong ating balita ngayon. Grabe. Alam niyo ba kung bakit? Oh? Sa mukha pa lang nitong si Raul Manuel, itong si Castro at itong si Brosas, oh? Sa mukha pa lang, talagang naiinit na akong, nakakainit ng ulo itong tatlo na ito. No? Itong si Remulla, alam natin, no, na lagi nating binabatikos itong si Remulla. Pero ngayon, kampi ako kay Remulla ngayon dito sa balita na ito. Okay? Naninindigan itong si Remulla na talagang I think Remulla will file charges against those two, yung mga aktivista na dalawang babae. At itong si Brosas, paiyak-iyak pa itong babaeng congressman na ito. Kaya nga, iinit ang ulo ko dito dahil pilit nilang kinakampihan yung dalawang aktivista na obvious na mayroong ebidensya na sumuko sila. Hindi sila pinilit, hindi sila dinukot ng mga military. So, ayan, yan, nasabi ko sa inyo na nakakainit ng ulo itong tatlong si Raul na ito, Castro at itong si Brosas. Dito, kakampi ako kay Remulla this time. Okay? Yan ang ibabalita natin. Ipapakita ko ang dalawang video. Dalawang video ang ipapakita ko dito, ha. Una dito sa nanindigan itong si Remulla tungkol nga dyan sa dalawang aktivista na yan. At ipapakita ko rin itong video na si Brosas umiyak dahil kinakampihan talaga yung dalawang aktivista na yan. Okay? Pero bago ko yan ipapakita, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para guys kakalat ito sa taong bayan. Marami ang ma-inform dito sa balita na ito. Okay? Like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! At i-subscribe, i-follow ang Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow, subscribe, Donmar TV sa Facebook, YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. Okay? So ipapakita ko itong si Remulla muna. Okay? Let's play the video. Nanindigan sa Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla sa kanyang naunang pahayag na Tama yan, Remulla. dahil sa peer pressure o may nakaimpluwensya kaya bumaliktad ang dalawang aktivista na sina Jed Tamano at Junila Castro sa kanilang salaysay. Sa halip kasi na sinabing sumuko sila ay inihayag ng mga ito na dinukot sila ng mga otoridad. Ayon kay Secretary Remulla, batay sa karanasan ang kanyang naging pahayag. Dagdag pa nito, bahagi na ng taktika ng Communist Party of the Philippines o CPP ang pagbaliktad ng mga ito para hiyain ang pamahalaan. It is part of the playbook of the Communist Party of the Philippines to put the Philippines in bad light in the international community. Ang sinabi ni Remulla dito na ganyan talaga ang kanilang mga narrative, no? Na ipapahiya itong AFP. Alam niyo na kung sino ang tinutukoy ko. Bawal ko yan i-mention dito. Okay? Ganyan talaga. So surrender ko, no? Pero at the end of the day, babaliktad. Ganyan ang narrative nila. Yan ang ibig sabihin ni Remulla dito. And we will not veer away from the truth that we see in this matter. And that we are just For this time, Remulla, kakampi ako sa iyo dito. Ha? waiting for complaints to be Tama itong ginagawa mo. made. Binigyang din ito na wala siyang duda o tiyak siya sa kanyang naging pahayag. I have no misgivings about the statements I released on what happened to the activists being having. Yung ibig sabihin ni Remulla, hindi kasi klaro yung audio, dismayado rin si Remulla sa ginawa ng dalawang aktivista na yan. Ha? Pinahiya nilang AFP. Kaya itong si Remulla, siguro, no? Siseryosohin niya ito, no? I think he will, mas mabuti kung he will, sa pananaw ko, na siseryosohin niyang to file charges against dito sa dalawang aktivista. Trying to turn the tables on the government when in fact we saw that in the surrender proper they were Merong mga parents na na-accompany sa isang babae, so hindi sila dinukot. accompanied by their parents. Nagpaliwanag din ang kalihim sa isyu kung bakit sila Sayang itong dalawa, oh. Sayang talaga. Mga magaganda pa naman. partial o biased.
Ayon kay Rimulya, sila ay prosecutor ng pamahalaan. Kapakanan-anya ng mga biktima ang kanilang isinaalang-alang, kaya sila partial pagdating sa isang kaso. Dante Amento, UNTV. Okay. So yun. Kakampi tayo kay Rimulya sa kanyang paninindigan na yan. Ito yung video ni Arlene Brosas na umiyak dahil sa kumampi dito sa mga babae na ito. Kawawa yung mga babae. Wait muna. Play. Wait. Anong nangyari dito? Play the video. Yan. Front of the media, bumaliktad do sila. Ang sabi nila, hindi ho kami nag-surrender. Ang sabi nila, inabduct kami. Gusto namin ang tanong na dinukot ba kami o kusa kaming voluntaryo kaming sumurrender. Ang totoo po dinukot kami Oh, ito yung pagbaliktad ng dalawa. ng mga militar sakay ng van. Napilitan din kami na sumurrender. Hindi kayo napilitan dahil nandyan yung parents nyo, yung isang babae. Dahil pinagbantaan yung buhay namin. Yun po ang totoo. Hindi rin namin Hindi, yung totoo, scripted yon. Oh, sino bang may utos sa inyo na bumaliktad kayo? Yan ang malaking tanong. At bakit itong tatlong mga congressman, Raul, Castro at si Brosas, todo kampi sa inyo? Oh. Marami tuloy, ha? Mismo sa comment section, marami kong masasabi, sino bang nag-utos sa inyo? Oh, baka raw ang nag-utos sa inyo itong tatlong kongresista na ito. Oh, tanong lang yan ng taong bayan, ha? Oh, hindi tayo nag-aakusa dito. Nagtanong lang sila. gusto na mapunta kami sa kustodya ng mga militar. Nung NTFL na press ko, No, ito na yan. Umiyak. Kumampi. Grabe. Oh, drama. Ha? Todo drama. Ha? Pero ano kayo ngayon? Merong ebidensya. ang sinasabi na ng mga bata, kami ay dinukot. Kung nag-execute Hindi sila dinukot. May video na pumirma sila together sa isang parents nila, no? Ng isang babae. ng affidavit yung dalawa, and it was in front of a lawyer, Paul lawyer, at saka binaliktad nila, sakto naman po yung elemento, may perjury Correct. na. I move, Madam Speaker, to defer the budget. Majority Leader. Ito yung mali. Hindi ka dapat iiyak diyan sa loob ng Kongreso, no? You will properly debate. Hindi nyo gagamitan ng feelings, di ba? Be professional. Do not cry. Session suspended. Mr. Speaker, a day after the release of Jed and Junila, naglabas ng pahayag si Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla Ito yung sabi niya na pumalag siya dito kay Rimulya. Na bias raw itong si Rimulya dito. Para sa akin, hindi. na tumatawag sa mga aksyon ng dalawang kababaihan as a new playbook of the CPP-NPA and the activists. Subsequent statement that they were kidnapped and threatened by the military is a part of a choreography. Tama po ba, Mr. Speaker? Kayo ang nag-choreograph. Yes, Mr. Speaker, there was a statement of the Secretary of Justice with regard to that matter. Ay alam niyo naman po na ang istorya, dalawa ho yan. Si Castro at saka si Tamayo surrendered to the Armed Forces of the Philippines, and Kapareho pa ng apelyido ni Castro. they executed an affidavit as such. Nung pinanesenta na sila ng NTF-ELCAC doon sa presentasyon in front of the media, bumaliktad do sila. Ang sabi nila, hindi ho kami nag-surrender. Ang sabi nila, inabduct kami. Kaya the Armed Forces of the Philippines was surprised on that matter. Correct. Kaya lang po, ang issue ang relevance po ng statement po ni Secretary Remulla doon po sa perjury. Kasi nung nag-execute sila ng affidavit, na surrendery sila. Nung namang pinanesenta na sila ng NTF-ELCAC, ang sabi nila, hindi ho kami surrendery, inabduct kami. So,
may violation po yung mga bata na yan. Correct. Pero sabi naman po ng kabila, nung nagperma sila ng affidavit, hindi sila naibigyan ng abogado na gusto nila. Kaya it's a matter of different views. So perspektibo po. Ito yung aking sentimento dito. Kawawa rin itong dalawang mga bata na ito. Kawawa dahil nabibrainwash sila. Para sa akin kahit kakasuhan sila ng DOJ, no? Pero para sa akin, ito is a product of the brainwash sa kanila. Hindi ko na lang i-mention, kawawa rin. Ito ay gagawin ng DOJ para to learn lesson dito sa mga gumagawa dito. Okay? So sana naman ma-flex itong DOJ rin kung papaano nila, papatawarin pa ba itong dalawang bata na ito at magbagong buhay. Kasi biktima rin sila sa pambe-brainwash ng mga di ba? Kaya ang sabihin natin, kung sinong gusto magsampa ng kaso, magsampa. Kung sino naman ang gusto magsampa sa kabila, magsampa. And it's up to the prosecution to determine what is really the applicable law that matter. So ang relevance Iyak naman pa po itong- statement ni Secretary Remulla, doon lang po sa affidavit. Tama naman po siya. Kung nag-execute ng affidavit yung dalawa, and it was in front of a lawyer, Paul lawyer, at saka binaliktad nila, sakto naman po yung elemento, may perjury na. Kaya it is up to the two, Castro and Tamano, to refute the statement of Secretary Boying Limolia. Mr. Speaker. Mr. Speaker, I was there when the two were in the Commission on Human Rights. At ang sinabi po nila ay talagang dinukot sila. At ang sinabi po nila, paano sila Sinabi nga. Pero ang totoo, may video. Kitang-kita. actually nag-sorry pa nga yung Magpakita kayo ng video na dinukot. Yun na lang ang panlaban nyo. isa sa CHR chair kasi sinabi niya na nag-execute sila ng ganyan, wala silang magawa kundi pumirma dahil sila ay under duress nasa loob ng kampo ng kasama ang mga iba't ibang mga kasama pati yung battalion commander, no? So Mr. Speaker, hindi po sila, no, yung dapat natin tingnan dito ng masama. In fact, napakatapang po nila na ipinahayag during the press conference dahil wala na daw silang magawa kundi Totoo ang sinabi mo. Matapang sila. Matapang sila sa pagsisinungaling. sabihin ito sa taong bayan kung ano yung nangyayari sa kanila, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ang tanong ko lang naman, as a last question, Mr. Speaker, parang paano ma-assure yung impartiality Grabe itong mga congressman na ito, no? Obvious na obvious talaga. Sa pagkampi ng dalawang aktivista na ito, obvious na talaga itong dalawa. ng Department of Justice on the investigation conducted or to be conducted given that the statements made by Secretary Remulla seems to be very biased against Jed and Janila and seems to have already painted the two environmental activists as part of the CPP-NPA. Mr. Speaker. Iiyak na yan. Before you answer that, Mr. Sponsor, may I remind Congresswoman Brosas, that will be your last question. Yes, Mr. Thank you. Speaker, pasagutin po natin yung And that is Mr. the last Speaker, question. yes. Please proceed. Thank you. Ang prosecutor naman po ay hindi judges. Ito yon kumampi kay Remulla. Ang sa batas po natin, yung dapat impartial yung judges because they have to listen to different views. They will determine who is telling the truth and they will evaluate all the evidence presented. Ito naman pong prosecutor, kung may biktima, Dito lang kung talagang taga-gobyerno kayo, Castro, Raul at Brosas, kung talagang taga-gobyerno kayo, alam ninyo na ang gobyerno ay, yung layunin ay para sa mabuti. Sino bang gobyerno na dudukot ng mga bata? Wala. Baka
kayong mga taga-bundok na kakampi ninyo yung mahilig dyan. Di ba? Try to analyze. Walang gobyerno na dudukot ng mga bata para ganunin na lang. Di ba? They are being saved from those. Alam nyo na. Kung may isang tao naging biktima ng kaharasan, si prosecutor naman, kung nakikita niya na may probable cause at merong degree of certainty na magiging nagawa o magiging konbiktado yung kaso, yung tao na yan, si prosecutor naman talagang partial yan. Kasi siya yung abogado ng biktima. He will be the one, the prosecutor is the one to prosecute the case. Ay hindi dapat impartial yung prosecutor na yan. Kasi pag impartial ang prosecutor na yan, dapat matanggal siya sa trabaho. I was asking the impartiality of DOJ, Mr. Speaker. Si DOJ, yun nga, kamay naman ni DOJ yung si prosecutor. Kasi kung ano yung trabaho ni prosecutor, yun din ang trabaho ni DOJ. Kung nakikita ni Secretary DOJ yan, na mali yung ginagawa ni prosecutor, ay talagang partial din si prosecutor, si DOJ dyan. Sasabihin niya si prosecutor, mali yung ginawa mo. Basta ang importante, ang trabaho ng DOJ is to protect those complainants, yung mga biktima ng kaso. Hindi pwede maging partial si DOJ dyan. Right. Kasi yung trabaho... So, malinaw. Ha? Yung pagkaso nila dito sa dalawang aktivista na ito is also to protect sa dalawang babae na ito. Malinaw yan ha, Castro, Brosas, Raul. Malinaw yan. To protect also. Kaya nga kakasuhan. This is the only way na itong mga babaeng ito mamulat yung kanilang mata at magbagong buhay na hindi na sila babaliktad. DOJ is to protect the victims of crimes, Correct. Mr. Speaker. Honorable Madam Arlene Speaker. Brosas, your time is up. Yes, Majority Leader. Yes, Madam Majority Speaker. Leader. Yeah. Madam Speaker, last na Iiyak lang, na yan. Madam Speaker. We wish the Justice Department had been more prudent and discerning in its statements on these issues. Buhay at kamatayan Paiyak-iyak. ang nangyayari sa mga mamamayan natin. Huwag naman kayong ganyan. Drama Lalo mo. na kung saksi tayo sa mga ganon. In fact, Hindi kami madala sa drama mo. Mr. Madam Speaker. Hindi kami madala sa iyak-iyak Nandito mo. ako, kailangan ko mag-interpolate ng time na yun. Pero kailangan kong pumunta doon kasi nung NTF-ELCAC na press con, Hindi kami ang madala sinasabi dyan na ng sa mga iyak mo. Kami Dahil- ay dinukot under Hindi kami madala sa iyak mo dahil gusto lang namin mailagay sa tamang lokasyon itong dalawang babae na ito. Sa tamang isip. Sa tamang buhay ang mga bata na ito. Huwag kami daanin sa paiyak-iyak. Marami ng buhay na sinira custody pa rin kami ngayon dyan sa grupo na yan. Kubabpi pa kayo. ng military. Kung hindi sila maaalis doon, pabalik sila sa kampo. And we have had so many cases. Yesterday, I was telling the DND, Sige, iyak ka ng dyan. cases. Hanggang ngayon, hindi pa rin naman na-resolve yung mga cases na yon. That was under the DND Secretary, si Gilbert Chodoro. Yung time ni Palparan. Si Sherlyn Cadapan hindi na nalitaw. Madam Speaker, si isang kasama niya, Your time is up. isa pa, si Empeño, those two, during that time, hindi pa nalilitaw hanggang ngayon. We have 72 cases of desaparecidos, Madam Speaker. So, Madam Speaker, hindi natin ito mariresolve ng mga pagsagot na, we will be impartial, etc., etc. Anong hustisya meron tayo dito, Madam Speaker, kung ganito? Alis ka na dyan. So, yan guys ha. Ang ating view dito is talagang gusto niyang madala itong gobyerno sa iyak-iyak. Hindi tayo madala dyan. Importante, we can save those mga bata na yan. Okay? Sa tamang buhay. Huwag malinlang sa mga kamay ng mga alam nyo na. Okay? So, comment, react, at babasahin natin yan ano ang masasabi nyo sa pag-iyak dyan ni
Brosas. Comment, babasahin natin yan at re-replyan natin ang mga magagandang argumento. Like, share this video para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Don Mar TV sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. So guys, see you on my next video. Have a great day. God bless inyong lahat.